Magalak kayo't magdiwang, malaki ang nakalaang gantimpala ninyong tanan. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tumingin si Jesus sa mga alagad at kanyang sinabi, "Mapalad kayong mga dukha, sapagkat ang Diyos ang maghahari sa inyo. Mapalad kayong mga nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Mapalad kayong mga tumatangis ngayon, sapagkat kayo'y magagalak. Mapalad kayo kung dahil sa anak ng tao, kayo'y kinapupuutan, ipinagtatabuyan at inaalimura ng mga tao, at pati ang inyong pangalan ay kinasusuklaman. Magalak kayo at lumukso sa tuwa kung ito'y mangyari, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga propeta. Ngunit sa aba ninyong mayayaman ngayon, sapagkat nagtamasa na kayo ng kaginhawahan. Sa aba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y magugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magdadalamhati at magsisitangis. Sa aba ninyo kung kayo'y pinupuri ng lahat ng tao, sapagkat gayon din ang ginawa ng kanilang mga ninuno sa mga bulaang propeta." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ika-23 linggo sa karaniwang panahon. Ano po ba ang status mo sa buhay ngayon? Pag tinanong ko ba kayo, kaya niyo bang sagutin? Ano ang status natin? Mahirap ka ba o mayaman? Anong isasagot mo? Nasa gitna. Hindi ka mahirap, hindi ka mayaman. Pero kadalasan, ito ang nagiging pamantayan natin ng ating pong kaligayahan. Mahirap, mayaman. Lahat ng mahirap gustong maging mayaman. Mahirap bang maging mahirap? Hindi nyo alam kasi mayayaman kayo. So, kamusta ang buhay ng mayayaman? Yan, pwedeng tanongin. Kamusta ang buhay ng mayayaman? Kapag mahihirap, yan yung mga binabaha. Kapag mayayaman, yan yung mga nagpapabaha. Tama ba? Kasi magandang mapaalalahanan tayong lahat. Kasi lahat ng mahihirap, nagsisikap, nagpupursige para yumaman. So, hindi mahirap maging mahirap. Kaya nga sabi ni Kristo, mapalad kayong mga naghihirap ngayon, sapagkat maghahari ang Diyos sa inyo. Ang Diyos ang magpro-provide sa inyo. Mahirap bang o kaya kasalanan bang maging mayaman? Kasi sabi dito, kawawa kayo mga sa aba ninyo mga mayayaman ngayon, mga nagsisitawa ngayon. Hindi po ito yung karma, ha? Walang good karma o bad karma sa ating pananampalataya. Kundi yung paanyaya sa atin
yung magkaroon tayo ng mindset, yung pananaw natin sa buhay. Mahirap po kasi na mahirap ka na, tapos gumagawa ka pa ng ikakahirap mo. Mahirap din naman maging mayaman, na kaya ka yumaman ay dahil nga sa paggamit mo sa mga mahihirap. Yumaman ka dahil sa pagnanakaw, yumaman ka dahil sa pandaraya, yumaman ka dahil sa flood control, mahirap yun. Minsan, imagine niyo na lang ang buhay nila ngayon, no? Yung mga dating nagyayabang ng kanilang mga luxurious life, ng mga bag, ng mga lifestyle. Hindi ko alam kung paano sila ngayon lumalabas, paano sila ngayon, di ba? Pero kasalanan bang maging mayaman? Hindi naman. Pero mahirap o mayaman, kapag wala ang Diyos sa buhay ng isang tao, napakahirap ng buhay niyan. Mahirap man o mayaman. Kapag wala ang Diyos sa buhay ng tao, napakahirap mabuhay sa mundong ito. Kaya kung ano man ang maging status natin sa lipunan, sikapin pa rin natin na sumunod sa mga aral o turo ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil talagang may kalalagyan tayo pagdating ng araw. Kung mahirap ka, pero patuloy kang kumakapit sa Diyos, isang araw mararanasan mo ang kaginhawahang dulot ng iyong pagtitiis. Kung nagpapasasa ka sa yaman ngayon na dapat ginagamit mo para makatulong sa mga mahihirap at mailapit mo ang iyong sarili sa Diyos, isang araw, yung tunay na kayamanan, makakamtan mo rin. Amen.